At piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives, and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Want to take this opportunity to congratulate the recipients of the Balikat ng Bayan Awards this year. Let us now proceed with the next set of awards, the Best Media Partners. Under this category will be 3 awards for broadcast, for print, and for media personality. The Best Media Partner personality is Dr. Hilda C. Ong. Thank you very much, and congratulations to the first batch of Balikat ng Bayan awardees. Please be seated. Well done. Keep up the good work. Because of you, the SSS is able to carry out its mandate efficiently, smoothly, through the strong partnerships that you have formed with the agency and with your clientele. The opinion section of every newspaper is also widely read and deeply digested by the readers. And for some, they get to choose whatever gives good impact or their understanding and beliefs. Best Opinion Column, ang inyong lingkod, Dr. Hilda C. Ong, Remate News Central. Best Opinion Column, ang inyong lingkod, Dr. Hilda C. Ong, Remate News Central. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives,
and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng inyong umaga o anumang oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya akong makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 25th, araw ng Martes. Bago ang usapan, narito muna isang balitang SSS. Paggamit ng payment reference number, sisimula na ng SSS sa mga housing loans ngayong June 2024. Sinimula ngayong buwan ng June 2024 ay kinakailangan ng pagkakaroon ng PRN o payment reference number ng mga may hiram na loan para sa pabahay ng SSS o ng Social Security System. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, ginagawa na nilang mas madali ang pagbabayad ng mga housing loans sa pamamagitan ng RTPL o Real-Time Processing of Loans at agad-agad ang posting nito. Ang PRN ay isang system-generated numbers para sa isang loan billing. Makakakuha nito ang isang borrower na may loan sa Direct Individual Housing Loan Program, Direct Housing Loan for Overseas Filipino Workers, Workers Organization Members at TUM o Trade Union Members. Makikita ang PRN sa ipinapapadalang monthly billing sa kanilang mga inirehistrong email address at mobile numbers. Kaya paalala ng SSS, siguraduhin na up-to-date ang iyong mga contact details sa SSS para matanggap ang PRN. Maaari ding makakuha ng PRN sa SSS Housing and Acquired Asset Management Department, sa SSS Investment Accounting Department at sa SSS Members Loan Department sa main office sa Quezon City. Paglilinaw ng SSS, bawat housing loan ay may kanyang-kanyang PRN. Kaya kung meron housing loan at meron housing repair and improvement loan, magkaibang PRN ang kanilang matatanggap na gagamitin sa pagbabayad. Makukuha ang PRN tuwing 10 day ng bawat buwan. Hindi natatanggapin pa ang na-expire na PRN, kinakailangan na muli kumuha ng panibago. Nitong December 2023, merong 3,744 mortgagors ang SSS na may housing loan collectibles na 6.83 billion. Bilang bahagi ng pagpapataas ng collection efficiency ng SSS sa mga past due short-term loans, ay gagamitin na ang text messaging para magpaalala sa mga miyembro na kanilang obligasyon. Para pag-usapan nito, makakasapan natin si Ms. Teresa L. Sabado, Department Manager 3, Members Loan Department mula po sa SSS. Magandang umaga po, Ma'am Mary. Magandang umaga po, Doc Hilda. Yes po. Magiging topic po natin, bakit po napapadala ng text message ang SSS sa mga members
patungkol sa kanilang pagkakautang? Yun nga po, isa sa nabanggit ninyo kanina na gumagamit na po ang SSS ng Payment Reference Number sa pagbabayad ng loan. Kaya po, kami naman po, simula nung nitong Mayo, nitong taong ito, nagpapadala na po kami ng mga text message sa mga miyembro upang ipaalala sa kanila kung meron man silang hindi pa nababayarang short-term loans, tulad po ng salary, calamity, o yung restructured loans. Ito po ay ginagawa namin upang maiwasan ng mga miyembro ang pagkakaroon ng penalties at additional interest sa kanilang loans. At para sa ganun din, makapag-renew sila ng kanilang SSS loans matapos po nila itong mabayaran. Ibig sabihin, lahat ng klaseng utang na inaplayan nila sa SSS, ang SSS ay ang magpapadala ng text message para paalala lang, meron ka ng babayaran for the following month or for this month. Opo. Ganun din po kung sila ay, halimbawa, hindi nakabayad sa takdang due date. Bukod po dun sa pinadadala na monthly billing na through text din saka email, nagpapadala rin po kami ng reminder, late payment reminder. Para sabihin na, hindi ka nakapagbayad, baka nakalimutan mo lang. Ganun po. Yung po mga updated ang pagbayad, ay hindi makakatanggap nung late payment reminder. Ang matatanggap lang po nilang text ay yung regular na billing. So yung makakatanggap sila ng regular na text billing o paalala na meron ka ng due na dapat bayaran, ito po ba ay kapag hindi pa rin sila nagbabayad, may another text pa rin po ba ipapadala ang SSS? Opo, meron pong another text na ipapadala. Yun nga po yung tinatawag naming late payment reminder na sinimula namin itong Mayo ng taong ito. Na ipadala sa kanilang mga nalilate ang pagbayad. So meron po bang special digit numbers bang gagamitin sa pagpapadala ng text message sa mga members? O basta yung ipapadala ninyo kung sino may utang sa SSS, sabay po ba makakatanggap po sila sa text message pati na rin po sa email? Opo, nakakatanggap din po sa email ng mensahe. Yung pong sa inbox notification, yun po kasi sa my.sss meron po doong tinatawag na inbox. Nakakatanggap din po sila doon ng notification. So ngayon, di na pwede gawing rason ng mga member na nalimutan nila kasi ang SSS ay nagpapaalala through text and through email. Opo. Yun po ay tulong na rin sa mga miyembro namin para huwag silang magkaroon ng malaking penalty kasi mahirap ng bayaran. Pagka hindi na bayaran sa takdang panahon, may penalty, saka meron ding karagdagang interest At paano naman makakasiguro ang isang miyembro na lehitimo mula sa SSS ang mensahe at hindi scammer lamang ito? Yun po. Para po masigurado nila na yun ay mula sa SSS, mas mabuting unang-una sa mga text messages, ina-advise din namin na huwag silang magkiklik ng mga link. Tapos pwede naman nilang i-verify sa kanilang my.sss account. Pwede po silang mag-login doon dahil kung ano man yung pinadala namin sa kanila through text message, ay meron din po nun sa kanilang inbox notification. Doon po nila mabe-verify kung talagang may utang nga ba sila sa SSS. Kung sakali meron silang natanggap na text message, maaari po ba sila mag-reply doon sa number na na-text sa kanila? Hindi po. No reply po yung number na iyon. So, kumbaga, napapasok, walang palabas. Kumbaga, tanggap lang. Opo. Ganun po yan. At itong text messages, isang department lamang po ba ang nagpapadala mula sa SSS? O galing sa mga branches kung saan sila nangutang o kumuha ng loan? Isang departamento lamang po ang namamahala sa pagkapadala ng text messages. Pero kung nais nilang i-verify sa mga branches, maaari naman po silang pumunta doon at sila po ay tatanggapin ng SSS. At tuwing kailan makakatanggap ang mga member ng SSS o ng mensahe?
kung ito po ay regular namin pinapadala monthly po siya. Mga nagsisimula po kami sa ikalawang linggo hanggang sa huling linggo po yan, binabatch po namin. So dito, malalaman po ba ng miyembro kung magkano ang kanyang utang na dapat niyang bayaran for that month? Doon po sa pinapadala namin na regular billing notice na tinatawag namin, na may kasamang payment reference number, opo, malalaman po nila doon kung magkano yung dapat nilang bayaran para sa buwan na yon na aming ng pagbabayad nila. Sa late payment reminder, yun po, paalala na lamang yun. Kung ano man yung hindi nila nabayaran na nakaraang buwan, na takdang due date, pinapaalala na lang po, hindi mo nabayaran yung loan mo na ganito. Magbayad ka, kalimutan mo lang. Ay, Ma'am Neris, yung ganitong klaseng hakbang ay dapat po ba sinasangguno muna sa mga members na willing ba sila makatanggap ng text o automatic na talaga si SSS ang magpapadala ng text sa kanila? Noon naman po kasing mag-apply ng loan ang aming mga miyembro, ay kasama sa kasunduan na kanilang nilagdaan, yung magpapadala po kami ng, syempre, ng billing, na sila ay may babayaran. Kaya po, at part na rin po kasi ngayon ng application ng loan, ay ang pag-update ng contact information ng member, kasama po dyan ang cellphone, nang upang sa ganun, mapapadalan po talaga namin sila ng mensahe, na paalala at ng billing. So itong ginagawang hakbang ng SSS, hindi natin masasabi na naglalabag sa privacy ng isang miyembro yung pagpapadala ng text message, kasi nung time nung nag-apply pa lang sila ng loan, meron na isang kasunduan na magpapadala ng paalala si SSS. Pero for me pa, maganda yun para minsan sa sobrang busy, nakakaligtaan. Opo. Kaya nga po minarapat din namin na pati sa text magpadala ng paalala, kasi yan yung paraan na mas madaling ma-access ng member. Yung email, minsan nakakalimutan natin i-access yan Pero yung halos lahat ng tao ngayon, meron ng cellphone, yan na yung parang pinaka-regular na paraan natin ng pagko-communicate. Kaya po minabuti namin na magpadala rin sa text. Total, papasok lang po yun. Wala po kami hinihingi doon na i-click na anuman link. Namin, huwag mag-click ng anuman link ang aming mga members, especially mga hindi kilala na link, kasi mapanganib yung gano'n. Ma'am Neris, yung kapag ka-salary load, kasama din po ba sa pinapadalhan ng text message? Opo. Salary loan, calamity loan, meron pa rin po mga ilan-ilan kaming emergency loan. Ganun din po yung may restructured loan. At later, magkakaroon din po kami ng paalala dun sa mga may housing loan kasi naaayos na po namin yan. Pinili-develop na yung para sa housing loan. Kaya Ma'am Neris, kaya natanong ko sa iyo regarding dito sa salary loan, kasi ilan ng mga na-encounter ko, mga lumalapit sa akin, na sila ay nag-apply ng salary loan at ito ay nakaltas sa sahod nila, and then nung malapit na sila mag-file ng retirement, saka lang nila nakikita, ay meron pa pala siyang utang sa SSS, yung salary loan. Pero sabi niya, nung una, alam mo ba, Ma'am Neris, akala nila, nako, na-scam ata ako, may gumamit sa pangalan ko. Kasi one time lang ako nangutang at binayaran na, nakaltas sa sahod ko, bakit may utang na naman ako sa SSS? Yung pala, hindi pala nabayaran nung employer ang kanyang utang na kaltas sa sweldo, o kaya naman hindi na post. Kaya dito, maganda itong, let's say, kunwari ang isang employer, hindi pa na-propose ang payment, nakaltas sa empleyado, nagbayad na sila sa SSS, pero hindi na-post. Si SSS po ba, ay magte-text pa rin po ba doon sa miyembro na meron pa siyang utang? Opo. Kasi ang tinitignan po namin ay yung
bukas na loan, ibig sabihin, hindi kulang ang bayad. At kung hindi naka-post ang payment, syempre kulang ang bayad pag ganun. Pag ang case ay sinasabi ng miyembro na nabawas na yan ng employer, hindi lamang naibayad sa SSS, maaari pong pumunta ang aming mga miyembro sa SSS upang magdala ng pruweba na nabawas nga yun sa kanilang unang-una syempre i-verify, i-verify muna. Ito, halagang nabawas sa akin ay nakapost, na ibayad ba ng employer ko? Ngayon kung makikita naman niya na hindi nga at meron namang pruweba ang miyembro na nabawas yun sa kanyang sweldo, maaari po niya yung idulog kay SSS, tutulungan po siya ni SSS para mahabol yung employer kung kasi po meron naman kami mga account officer na ang trabaho ganun. Maghabol. Pero at least ito, maganda to, Ma'am Neris. Kasi kung ang SSS ay magte-text directly doon sa empleyado, hindi doon sa employer o doon sa HR nila, kapag hindi binayaran ng kumpanya, malalaman na niya. Kasi nakaltas sa sahod niya, pwede na niya questionin o ipakita sa text, bakit ang SSS nagte-text sa akin na may utang pa ako? Samantala, kinaltas mo na sa sahod ko. Opo, magandang paraan nga rin po yan. Isa yan sa paraan din para malaman ng empleyado na bayad naman pala yung binabawas sa akin. O kaya hindi nababayad. Tama po kayo doon. Yes, maganda ito. Maganda itong pagpapadala ng text kapag meron pa silang standing account, may utang pa sila, para malalaman ng isang empleyado na may utang pa talaga sila sa SSS, pero actually, bayad na. So, maaga pa lang, pwede na niya kausapin ng employer o kaya ang HR nila, tanongin na nila na maayos, bakit nakakatanggap pa ako ng text sa SSS na may utang pa ako? Opo. At kung sasabihin na halimbawa naman ang kaso ay may bayad talaga, niremit naman ng employer, hindi lamang na-post o kaya ay may pagkakamali sa posting, yun naman po ay dinulog sa amin, yung po miyembro tutulungan namin na ayusin. Pagka naman po may bayad, hindi naman po natin lalagyan ng penalty. Kung ang pagbabayad ginagawa naman sa taktang panahon, hindi nga lang na-post ka agad ang payment dahil nagkaroon ng error, pag po kinorek natin yon, kinorek po ng SSS, wala pong penalty na sisingilin ng SSS sa mga ganong kaso. Basta po on time, yung naging pagbabayad noon. So kapag nabayaran ito ng on time, pero hindi lang na-post, so wala itong penalty, basta padala lang ng ebidensya sa SSS na nagbayad talaga siya ng kanyang utang. Tama po kayo doon. At ilang beses po ba gagawin ang pagpapaalala ng SSS? Pagpapaalala po ay ginagawa po namin na buwan-buwan. Hanggat may utang ang miyembro, lagi po kami nagpapag-message. Basta hanggang may utang pa siya, buwan-buwan magpapadala ng text message ang SSS. Opo, buwan-buwan po iyon. Alam mo, ako naman, sa akin naman, nakakatanggap ako ng text. Yung employer ko, nagbayad ng aking monthly contribution, which is natuwa naman ako, ay, binayaran ng aking, meron na akong additional 1 monthly contribution na. Kasi nakakatanggap din ako ng text message mula po sa SSS. Kaya sabi ko, maganda nga ito, ginagawa ng SSS, yung pagpapadala ng text message. Opo, sa loans din po, malapit na rin kami magpadala ng tinatawag naming payment confirmation para malaman din naman ng mga empleyado na ay, ang employer ko pala ay ibinayad naman pala ang aking loan payment na ikinaltas mula sa sweldo. Ano naman mangyayari, Ma'am Neris, sa mga loan na hindi agad nababayaran ng mga miyembro? Let's say ito ay self-employed, hindi niya kumbaga nakakatanggap pa rin siya ng text pero hindi pa rin niya binabayaran. So, ano ang mangyayari? Yung pong loan na hindi nababayaran sa taktang panahon, nagkakaroon po yan ng 1% na penalty kada buwan.
hanggang mabayaran niya ng miyembro yung pinatawag nating arrears or past due. In addition po yan dun sa 10% per annum na interest. Kaya po, meron kaming programa na para sa mga miyembro na hindi nakakapagbayad ng matagal lang, hindi nakapagbayad ng kanilang loan sa takdang panahon. Pwede ko po bang ma-discuss yung programa na yun? Ano naman dapat gawin ng miyembro kung hindi nabayaran ang kanilang loan dahil may bago na silang employer? Let's say, lumipat siya ng ibang trabaho at yung utang niya sa SSS, sa previous employer, syempre, di ba kapag nangungutang, ang employer ay pumipirma doon sa loan niya, tapos lumipat po siya ng ibang trabaho, so paano nang gagawin pagka hindi nababayaran? Yan po, pag lumipat ng employer at meron pang natitirang loan sa SSS ang miyembro, dapat ipaalam niya dun sa bagong employer yung kanyang pagkakautang. Maaari naman po niyang makuha ang kanyang loan information sa my.sss ng miyembro. In addition, dapat po niyang payagan yung employer or yun yung tinatawag na authorization to deduct. Dapat po niyang payagan ng employer na i-deduct mula sa kanyang sahod ang loan amortization upang ma-remit po yun sa SSS. Para sa ganun, yung miyembro ay hindi na magkaroon ng additional na penalty at interest dun sa kanyang loan at mabayaran din ng miyembro sa takdang panahon para hindi maapektuhan ang kanyang mga benepisyo. Pero kung aalisin, let's say kunwari aalisin isang empleyado sa kanyang employer, tapos let's say sabihin natin ang kanyang utang ay for 2 years, 24 months. Naka 1 year pa lang ang kanyang nababayan na utang, gagawin ba ng employer yung another 12 months niya, i-deduct na ng buo bago siya bigyan ng clearance na umalis na siya sa kanyang kumpanya, o yung sa next employer na talaga ang magpapatuloy, o kaya yung mismo miyembro siya na magkusa na sarili na lang niya magbayad sa SSS? Ibabawas po kung ano man yung natitirang utang, buo pong ibabawas yon. Yan po kasi ang isa sa terms and conditions na pinirmahan or nilagdaan ng ating mga miyembro sa panahon po na sila ay nag-apply ng salary or calamity loan. Na kapag sila ay resign o kaya ay lumipat ng employer, ibabawas po ng buo kung ano man yung pagkakautang. So dapat at yung pala, kapag ayan makinig kayong lahat kapag kayo nag-apply ng loan sa SSS at kayo meron kayong employer, so kapag may utang pa, tama lang pala gawin ng employer na ikaltas lahat kung ano yung remaining utang bago kayo bigyan ng employment clearance. Opo, ganun po yun. So ito, dagdag kaalaman ko na to. Opo. Paano naman, Ma'am Neris, kung hindi na up-to-date ang contact details ng member? Kasi marami kong kakilala, mahilig magpalit ng mobile number, and then hindi ito na-inform sa SSS, tapos pwede ba niyang gawing katwiran, ay wala akong natatanggap na text dahil nagbago siya ng mobile number. Yun po, kaya nga po ina-advise namin sa mga miyembro na i-update yung kanilang contact information. At gaya din po nung nabanggit ko kanina, bukod sa text, nagpapadala rin po kami ng billing dun sa may inbox notification ng member sa kanyang my.sss account. And meron din po sa email na pinapadala. Kaya wala kayong lusot. Wala kayong lusot sa SSS, may email na, may text pa, may .sss pa. Kaya di ba kasi bawat cellphone, kahit na ilang cellphone mo, at kayo ay meron apps ng SSS, kahit na nagbago number, nandun pa rin, di ba? Opo, andun pa rin po yun. Kahit na palit ng cellphone number, sa email po naka-tie up yun.
Oo. May programa ba ang SSS para sa mga miyembro matagal na hindi nakapagbayad ng utang? Meron po, may ongoing kaming program na tinatawag naming Consolidation of Past Due Short-Term Loans. May condonation po ito ng penalty. In short, Conso Loan. Itong program po na ito, layunin na matulungan ang mga members na hindi nakakapagbayad ng kanilang past due loans, matagal na, mabibigyan po sila ng affordable payment term. May pwedeng full payment, pwedeng installment, at yung po kanilang penalty, nakukondone po iyon kapag nabayaran na nila yung kanilang pagkakautang sa takdang panahon na sila rin naman po ang mag-nominate or pipili ng payment term na ayon sa kanilang kakayahan. At kamusta naman, Ma'am Neri? So far, mga gano'ng katagal na po na ginagawa ng SSS yung pagpapadala ng notice sa mga SSS members na meron silang utang para paalala through email and through text? Gano'ng katagal na po din yung ginagawa to? Yan pong pagpapadala ng billing with payment reference number, simula po 20, and kung di ako nagkakamali, end of 2020 or early part ng 2021, nagpapadala na po kami ng payment reference number with billing with payment reference number through text and email, pati po inbox notification sa my.sss. Ang bago lamang namin na notification na itong ang late payment reminder na sinimulan lang namin itong Mayo. In addition po yun sa mga dati na namin pinapadala. Kamusta naman po ang napansin po ninyo na mas kakaunti na yun na hindi nakakabayad o nagsasabi, ay nakaligtaan ko, dalibutan ko. But mostly positive po ba ang response dahil dito sa ginawa ng SSS na nagpapadala ng paalala? Opo, mas maganda po ang response dito, lalo na itong late payment reminder. Kasi marami ang nakakalimutan din, siguro akala nila, tulad nga ng sabi niyo, akala nila nabayaran na ng employer. Yung pala, hindi naman pala binawas sa kanilang late, sa kanilang last pay. Tapos malalaman nila, may utang ako, malaki na pala. Kasi po nag-respond na nagbayad sila. At sabi ko nga po, meron kami nitong Conso Loan. Marami rin ang nag-a-avail nito dahil sa pagpapadala namin ng text message, malalaman nila na, may utang pa pala at merong penalty. So, nag-a-avail po sila ng Conso Loan para sa ganun, mabayaran nila na hindi nakasama yung penalty sa babayaran sa SSS. Yan po. Sa paging to, Ma'am Neris, pwede po ba ako mensahe at bigyan mo pa rin ng paalala sa ating mga miyembro kung sakali meron po silang utang sa SSS at kung sakali naman nagbago na naman sila ng mga contact details, ano ang mga dapat nilang gawin? Yun po. Inaanyayahan po namin ang aming mga miyembro na samantalahin ang pagkakataon na mag-apply ng Conso Loan. Ito po yung programa namin na mayroong condonation ng penalty. Nang upang sa ganoon, nabayaran na nila ang kanilang mga outstanding loan balance sa SSS na mas maluwag ang payment term, maging updated ang kanilang status, at samantalahin po nila ang pag-avail ng Conso Loan habang ito ay available pa. Ganon din po, ini-invite din po namin ng mga members namin na i-update ng regularly ang kanilang contact information upang sa ganun makatanggap sila ng mga anunsyo mula sa SSS. Hindi lamang po pagbabayad ng utang ang aming pinapadala na paalala. Ganon din po yung ibang mga programa pa ng SSS. At pati din sa pag-apply ng benepisyo later on, kailangan din po nila ang updated contact information. Kaya ngayon pa lang, gawin na nila. Hindi yung kung kailan kailangang mag-apply ng benepisyo sa kanila gagawin. Mahirap din yung naghahabol lagi ng oras, di po ba? Yes. At para sa akin, maganda itong ginagawa ng SSS, yung nagpapadala ng alaala sa text, and then sa email, nakakatanggap din ako. Hindi lang paalala na may utang ka.
paalala na pumasok na yung hulog mo. Yun pa lang, malalaman na ninyo, may hulog ako for the last month. At least alam ninyo, yan na, every month pumapasok ang hulog ko. Para pagdating na retirement ninyo, alam na ninyo na wala kayong, walang spacing. Na buwan-buwan, ay may hulog kayo. Kasi nag-update si SSS sa'yo, nagte-text sa inyo na may pumapasok. Kaya ito binabati ko po ang SSS sa magandang ginagawa po ninyo. Kasi dahil nga, pinoprotektado po ninyo bawat miyembro na sigurado na kasi hindi mo maibabalik yung panahon Ma'am Neris, diba? Kapag meron silang nabista hulog, hindi mo na pwedeng balikan. Kasi ito, and unless kung si employer ang hindi nagbayad ng hulog mo, yung pwede habulin ng SSS. Pero kung sa mga voluntary member, ganun din po ba Ma'am Neris na pinapadala din ninyo ng mga notices din? Opo, pati po voluntary member, lalo na po ang voluntary member kasi wala iyang employer na siyang magkakaltas bayad mula sa sweldo. Oo. Ayan po. So, kaya talaga maganda po talaga yung nagpapadala po ng paalala ang SSS. Kaya maraming salamat po Ma'am Teresa L. Sabado sa oras na ibinigay mo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Thank you din po, Ma'am Doc Hilda. More power to you and to your program po. Yan po. Muli, ang nakasama natin ay si Miss Teresa L. Sabado, Department Manager 3 ng Members Laws Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong makatubilin, magpadala ng mensahe sa ating social media account at asahan po ninyo ipaparating natin ito sa kanila. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko kayo agad. Kung hindi ko kayo magtatanong muna ako, and then sasagutin ko pa rin kayo. Kasi gusto ko na kapag ako ay nagre-reply sa inyo, tama ang aking sagot, hindi yung hula ko lang, baka lang. Kaya yan. Kaya lagi po kayo tumutog sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko tuwing Martes. Dahil ang tuwing Martes ay usapan SSS. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:05 ng umaga, Kautiang Congo, Hunsaki. Sa pagbabalik ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, umada na sa inaabangang balita. Susunod na. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng